Hi guys! Andito na naman tayo sa fish pan natin. At sa video na to, naisipan naman naming i-share sa inyo kung ano-ano ba yung mga alternative foods na pwede nating ibigay bilang pagkain sa mga tilapia natin bukod sa feeds at bukod sa natural na lablab or lumot na nandyan sa ating fish pan. Ano pa ba ang pwedeng ibigay? So yun ang i-share namin sa inyo ngayon. So guys, kasi 'di ba, sa mahal ng feeds ngayon, dito kasi sa amin guys, ang feeds ay nagre-range ng 1,050 hanggang 1,100 isang sako. Yung 25 kilos na grower feeds, o 'di ba, ang mahal, 1,050 to 1,100. Depende yun sa brand ha. So pag tate, nasa 1,100 ang isang sako eh. So, para makatipid tayo guys, kailangan natin ng mga ibang alternative na pagkain na ibibigay natin sa tilapia natin para mas makamura naman tayo ng kahit papaano. Kasi, pag nakatipid tayo, ay syempre mas malaki yung kikitain natin. Pero hindi ibig sabihin na magtitipid tayo, titipirin natin yung mga isda natin sa pagkain. Kailangan natin mag-isip ng mga ibang pagkain na pwede nating ibigay. So, ito guys, ipapakita namin sa inyo yung mga pagkain na pwede nating ibigay sa ating mga tilapia. So, number 1 guys, meron tayo ditong asola. Ito, asola to guys. Diba may asola kami dun sa fish pan. Or kung meron kayong duckweed, wala kaming duckweed guys pero kung may duckweed kayo, mas maganda rin. Asola tsaka duckweed pwede. Pwede yan sa tilapia natin. O, diba, kinakain nila yung asola. So, yan. Bukod sa asola at duckweed, meron din tayo ditong dahon ng gabi. Ito guys, dahon ng gabi. Napansin kasi namin guys, may mga tanim kasi kaming gabi dyan sa tabi ng fish pan. Pag may mga nakalaylay na dahon, tapos pagka nakikita namin kinakain nila, so kinakain pala nila yung dahon ng gabi. Pwede pala yun. So yun, minsan binibigyan namin sila ng dahon ng gabi para may libangan sila. Tapos ang next naman natin dito guys ay dahon ng kangkong. O, dahon ng kangkong guys, kinakain din nila to. Dati nga ang dami naming kangkong dyan sa fish pan. Laging walang dahon kasi kinakain nila yung dahon. Yan, gustong-gusto din nila yan guys, dahon ng kangkong. Tapos bukod sa dahon ng kangkong guys, ito, nanguha kami ng dahon ng kamote. Kulay purple yung kamote namin dito guys Yan, kinakain din nila yan guys. So kung marami kayong kamote, pwede nyo ring ibigay sa kanila bilang alternative na pagkain or merienda, ganyan. Tapos next, meron tayo dito Madre de Agua. Ito guys, malalapad yung dahon niya. May tanim kasi kaming Madre de Agua para pwede yan sa baboy, sa manok, sa kambing. Minsan binibigay din namin sa isda. Kinakain din nila. Ayan. Bukod sa mga dahon na yan, ano pa ba? Malunggay. Ito guys, may tanim kaming malunggay. Ayan, bigyan natin yung mga isda natin para maging healthy din sila. Kinakain din nila yan guys, daw ng malunggay. Pagka pinagkakaguluhan nila yan. Tapos bukod dyan sa dahon ng malunggay, pwede rin ang dahon ng papaya. Ito guys, kahit tuyo na yan, sariwa o yelo na, kinakain pa rin nila guys. May mga tanim kasi kaming papaya dito. Minsan pag natutuyo na yung dahon, naglalaglagan na, hinahagis-hagis ko lang dyan sa fish pan. Pagka kinabukasan, makikita ko, tangkay na lang. Wala na yung dahon. So kinakain nila guys yung papaya leaves. Papaya. Tsaka to din guys, kinakain din to. Kung marami kayong ipil-ipil sa paligid nyo, sayang din, pwede nyo kunin natin ipakain sa... Magdidiago, kinain Pwede nyo ipakain sa isda yan, ipil-ipil. Nakain din nila yan guys. So yan, bukod sa mga yan, kung meron kayong mabibilhan kung merong malapit na bakery dyan sa inyo or factory,
Pwede din guys yung mga lumang tinapay or biscuit or yung mga noodles. Noodles na kung may binibenta sa inyong murang noodles na per kilo. Kung meron lang ha, yun, kinakain din nila yun guys. So bukod dun guys, sa mga tinapay, biscuit or noodles, pwede rin ang, ito guys, ay dinurog na kuhol or snail. Kailangan dudurugin nyo guys kasi matigas yung snail, 'di ba? Hindi nila kayang kunin yung laman sa loob, kaya kailangan yung durugin. Favorite nila yan guys. Pagka kami ay namimingwit, yan ang madalas na ginagamit naming pain. So dun sa pamingwit. Yan, dinurog na kuhol. Ay, pwede rin yung golden kuhol or kahit yung kuhol na kinakain dyan. Pwede yun. Guys ha, kung halimbawang may natututunan kayo sa mga vlog ko, baka naman pwede kayong mag-subscribe. Alam nyo guys, tuwan-tuwa yung mag-ama ko. Ting umaga, lagi nilang chine-check kung nadagdagan yung subscribers namin. Tapos tuwan-tuwa sila kapag may bagong mga nagsusubscribe. Tapos may mga nagko-comment. Tuwan-tuwa sila guys. Actually, tuwan-tuwa kaming lahat. Kaya guys ha, subscribe na kayo. O, balik tayo guys. So, bukod dun sa mga nabanggit ko guys, gumawa ako dito, nagluto ako ng, ito guys ay copra meal. Copra meal, in short, or sa masimpleng term, ito ay kinayod na nyog. Tapos, sinangag ko siya guys. Sinangag ko siya para bumango siya. Kasi guys, pagka halimbawang ganito lang, yung kinayod lang na, yung ordinaryong kinayod na nyog, yung kulay puti, hindi nila pinapansin guys. Pero isangag nyo, lalabas yung amoy na mabango, yung amoy ng latik. Pagka sinangag nyo na siya, magkakaroon siya ng ganung aroma, masarap na aroma. Gustong-gusto nila guys, kainin. Pag gusto nyo yung isda nyo ay mataba-taba yung sa belly nila, yung parang sa bangus belly, yan ang magandang ipakain guys, yung copra meal. Kung halimbawang meron kayong nyugan, magandang yan, magandang alternative yung pakain yan. Kung wala naman, pwede kayong pumunta sa palengke guys. Alam niyo yung mga nagbebenta ng ready-made ng napiga na nagata. Yun, pag nagtitinda sila ng napiga na nagata, meron silang sapal. Pwede nyo bilhin yung sapal sa kanila. Mas mura na yun guys, siguro mga 3 pesos hanggang 7 pesos ang per kilo nun. Kasi sapal na lang yun eh. Yun, pwede nyo bilhin yun, tas isangag nyo bago nyo ibigay sa isda. Kailangan isasangag guys ha, hindi nila kinakain eh pagka yung lang, yung normal lang. So yun guys. Bukod doon, meron ding, ito guys, pinaka-common to, ipa or darak. Sa English ay rice bran. Yan. Ayan guys, makakabili kayo niyan sa palengke, meron din siguro, pero mas marami kayong makukuha niyan sa sa pagilingan o ng bigas, doon sa mga pabayuhan. Yan, o di ba gustong-gusto nila yan guys. Mura lang yan guys. Pag bumibili kami dito sa amin, isang sako niyan ay 300 hanggang 350. 50 kilos na yun guys ha. O imagine 300, 350, 50 kilos pa yun. Samantalang yung feeds 1,050. Di ang laking tipid, di ba guys? Dito nga sa dito sa barangay namin may pabayuhan dito. 5 piso lang ang kilo ng ipa. O di ba? Ang mura. Kaso ang disadvantage niyan guys, yung ipa, pagka meron lang siya kapag panahon ng anihan. Pag natapos na yung anihan, wala na ring ipa. So, ang pwede nyong gawin guys, pag panahon ng anihan, pakyawin nyo na yung ipa dun sa pabayuhan. Kasi, pagka wala nang nagpapabayo, wala na rin kayong mabibili. Kasi ang laking tipid guys kung meron kayong stock na ipa, di meron kayong ipapakain sa mga isda nyo. Di ba tinan nyo, lutangan sila, kinakain nila yung ipa. Gusto nila yan guys. Pwede nyo ipakain ng ganyan lang, as in ipa lang, or pwede rin na i-ferment nyo. Fermented rice bran. So, mas maganda rin yung ipi-ferment nyo kasi mas madali siyang ma-digest ng isda.
So, yun. Kung gusto nyo, pwede ko ituro sa inyo sa susunod kong vlog. Kung i-request nyo kung paano mag-ferment ng IPA. Kayo, pwede naman. Dati ginagawa namin yun guys piniferment namin yung yung IPA. Kaso tumigil kami nung wala na kaming mabiling IPA O, tapos minsan ang daming gawa. Kaya ganyan na lang, IPA na lang din na namin na ferment. So, yan guys. Sana may natutunan na naman kayo sa bago naming video. Kung nagustuhan nyo yung video namin guys ha, huwag nyo kalimutang mag-like, share, at subscribe. So hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood nyo. Bye-bye.